King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 233. Tatlong lakas. Ang nakakabaliw at mabangis na estilo ng pakikipaglaban ni Zhao Fang ay nagpataka sa mga manonood. Wala ba talagang pakialam ang lalaking ito sa buhay niya? Ang mga elite na kalahok na disipulo ay nagtinginan sa isa't isa. Sa ilalim ng direktang mga sagupaan ay naging bahagyang nasugatan si Zhao Fang. Kung hindi lang dahil sa galaw at liksi niya ay nasugatan na siya at natalo. Nagulat si Aoyut Ian ngunit masaya siya. Mabuti para sa kanya ang sitwasyong ito. Ang lakas ng loob ni Zhao Fang ay opensa at ang kanyang mga galaw pati na rin ang liksi ay naging dahilan upang maging mahirap. Sa kabutihang palad, ang ginawa lang ni Zhao Fang ay makipagpalitan ng mga galaw at dahil ang kanyang forte ay opensa, hindi ito maaaring magpatuloy ng matagal. Ako ay nasa mas mataas na antas ng paglilinang kaysa sa iyo, at sa mga tuntunin ng talento, may bloodline ako. Sa isa pang 200 galaw, tiyak na gugugol mo ang lahat ng iyong lakas. Malamig na tumawa si Aoyut Ian sa kanyang puso. Hindi naman sa ayaw niyang matapos ang ganito kabilis, ang baliw na lalaki sa kanyang harapan ay mabangis na kumilos at kung gagawin niya iyon, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga. Kaya naman, dumpensa siya at paminsan-minsan lang ay nag-counterattack, naghihintay na maubos ni Zhao Fang ang kanyang enerhiya at pagkatapos ay ibinaba niya ito. Ito ang pinakamatatag at mahusay na opsyon. Ang mga mata ni Aoyut Ian ay kumikinang habang iniisip niya ito. Gayunpaman, nang maisip niya iyon, bumaba ang kanyang momentum. Lalong naging mabangis si Zhao Fang. Ang kanyang hangarin sa pakikipaglaban ay lumundag at ang kanyang dugo ay tila kumulo, na nagtulak sa kanyang estado hanggang sa pinakamataas. Mula sa loob ng katawan ni Zhao Fang ay nagmula ang ugong ng kulog. Tumaas ang kanyang momentum, battle intent pati na rin ang kanyang aura. Pagkatapos ng 100 o higit pang mga galaw, ang mukha ni Zhao Fang ay namula at ang isang kapangyarihan sa loob niya ay dahan-dahang pinakawalan. Sa wakas, naramdaman ni Aoyut Ian na may mali. Sa isang normal na sitwasyon, ang mga pag-atake ni Zhao Fang ay dapat na humihina pagkatapos ng 100 galaw, ngunit ito ay lumalakas. Anong mali? Naramdaman ni Aoyut Ian ang pagtaas ng presyon. Ang aura ni Zhao Fang ay umabot na sa tuktok at ito ay parang isang bulkan na malapit ng sumabog. Ang limitasyon ng Fifth Sky. Kaunti na lang. Huminga ng malalim si Zhao Fang at pinisil niya ang potensyal mula sa bawat sulok ng kanyang katawan. Si Zhao Fang ay kumain ng maraming spiritual na table task at kayamanan pagkatapos ng floating crest trial. May kaunting kapangyarihan pa mula sa misteryosong likido na nainom niya sa 100 Graves Forbidden Ground na hindi pa nagagamit. Sa sandaling ito, ang true force at dugo ni Zhao Fang ay kumukulo na. Pinoprotektahan ng kanyang bloodline power ang kanyang mga organ at acupuncture point, na bumubuo ng isang kalasag. Dahil dito, nagawang mabaliw ni Zhao Fang nang hindi nasugatan ng husto. Brother Ao, gusto ng lalaking iyon na makalusot ngayon din. May sumigaw mula sa ibaba at binalaan si Aoyut Ian. Ano? Nawalan ng kulay ang mukha ni Aoyut Ian nang siya ay binigyan ng babala. Napagtanto niya na ang ekspresyon ni Zhao Fang ay kalmado at malamig, kahit na siya ay nakikipaglaban ng mabangis. Malinaw na hindi nawala sa isip ang huli. Ang Zhao Fang na ito ay ginagamit siya bilang isang batong panghasa. Matapos malaman ang katotohanan, isang apoy ng galit ang bumalot sa dibdib ni Aoyut Ian. Huminga ng malamig ang lahat ng nanonood sa ibaba. Karamihan sa kanila ay nakakita lamang ng baliw na bahagi ni Zhao Fang, ngunit nakita ba nila ang kanyang mga kalkulasyon? Moon God Palm. Sumabog si Aoyut Ian at buo niyang binuksan ang kanyang bloodline power. Ang kanyang pag-atake, depensa at paggalaw ay tumaas ng husto. Naramdaman ni Zhao Fang ang lakas ni Aoyut Ian na biglang tumaas at ang kanyang true force ay medyo napigilan. Ang mga bloodline ay nagmula sa mga ninuno na hindi bababa sa nakarating sa Void God Realm, at sila ay sugpuin ang iba pang mga kapangyarihan. Zhao Fang, hindi ko hahayaang mangyari ito. Ginamit ni Aoyut Ian ang 200% ng kanyang bloodline power, na nagbigay pa nga ng mahinang aura ng isang emperor. Ang momentum na sa wakas ay nakuha ni Zhao Fang ay sa wakas ay napigilan. Sa tingin mo ba mabibigo ako? Ayaw ni Zhao Fang. Kailangan lang niya ng kaunti pa para makalusot.
Ngunit sa kasamaang palad, hindi pipi ang kanyang kalaban at tiyak na hindi siya papayagang makalusot. Kung ganoon ang kaso, dito na magtatapos ang lahat. Ang kapangyarihan ng bloodline na napigil sa katawan ni Zhao Fang ay pinasiklab ng mahinang aura ng emperador mula kay Aoyut Ian. Ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos ay hindi dapat tingnan. Wind and lightning destruction. Bulalas ni Zhao Fang at lumitaw ang isang layer ng nagniningning na kidlat sa paligid niya, na bumubuo ng lightning chain. Ang lightning chain na ito ay parang bulkan na malapit ng sumabog. Boom! Ang asher na buhok ni Zhao Fang ay umihip ng husto habang nagsimulang sumayaw ang kidlat. Kasabay nito, naging asher ang kanyang mga kilay at isang malabong asher na dugo ang umikot sa katawan ni Zhao Fang. Ang sinaunang aura ay nakipag-ugnay sa mapang wasak na kapangyarihan ng kidlat at ito ay nabuo sa isang malakas na puwersa. Ano? Ang true force at dugo ni Aoyut Ian ay hindi makagalaw. Ang Zhao Fang sa kanyang paningin ay naging isang demonyong Diyos. Maaaring sirain ng kidlat mula sa kanyang palad ang langit. Bloodline power. Mayroon din siyang bloodline power. Naghiyawan ang mga manunood at tumayo pa ang ilan sa mga nakatatandang henerasyon. Teng. Ang Broken Mon Clan Master at ilang elder ay tumayo lahat at naghahabol ng hininga. Napakadalisay at sinaunang kapangyarihan ng bloodline na ito. Mula sa Iron Dragon countryside ay dumating ang mababang bulungan. Pang! Mula sa arena ay dumating ang isang napakalaking tunog at pagkatapos ay kumakaway ng sunod-sunod na kidlat. Dahil si Zhao Fang ang sentro, ang itim na sandstone sa paligid niya ay naging alikabok at sa pag-ungol ng hangin, lumilipad ito sa bawat direksyon. Ang pilak na ilaw sa paligid ni Aoyut Ian ay naging lubhang maliwanag habang siya ay umatras. Boom! Sa lugar na iyon, nakatayo si Zhao Fang sa gitna ng malaking black hole at nawala ang asher na dugo. Bumalik sa normal ang kanyang kilay at iba pang parte ng kanyang katawan. Ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at nanghina siya nang maramdaman niya ang kawalan ng laman sa loob ng kanyang katawan. Ngunit kasabay nito, isang aura na puno ng buhay ang sumabog sa kanyang katawan. Pawis ng malabong asher na true force na may paminsan-minsang kidlat na umiikot sa kanyang katawan. Nakalusot siya. Sigaw ng sorpresa mula sa mga manunood. Marami sa kanila ang huminga ng malamig, ngunit hindi alam kung ito ay dahil sa lakas ni Zhao Fang o dahil sa kanyang tagumpay. Plop! Sa labas ng arena, bumagsak sa lupa ang gusot na anyo ni Aoyut Ian at nag-iwan siya ng paso sa lupa. Si Zhao Fang ang nanalo. Sa wakas ay nag-react ang judge at tiningnan niya si Zhao Fang na parang halimaw. Sa sandaling ito ay inihayag, ang mga manunood sa wakas ay bumalik mula sa kanilang pagkatulala. Anong nagyari? Paanong biglang naging napakalakas ni Zhao Fang at nagawang mapalipad si Aoyut Ian gamit ang isang palad? Bloodline power. Hindi ko akalain na may bloodline power din pala itong lokong ito. Bulalas at talakayan ang narinig kung saan-saan. Hindi nakapagtataka na napakabilis niyang mag-cultivate na may ganoong normal na talento. Ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan sa pakikipaglaban ay maipaliwanag din sa kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo. Sina Yang Gan, Bimoy at iba pa ay may mga komplikadong ekspresyon at walang nakakaalam kung sila ay malungkot o masaya. Ang Broken Mon Clan Master at ilang elder ay labis na natuwa. Ang langit ay nasa panig natin sa wakas. Ang aming Broken Mon Clan ay gumawa ng isang henyo. Tuwang-tuwa ang Broken Mon Clan Master. Marunong itago ni Zhao Fang ang kanyang sarili. Bahagyang nabaluktot ang mukha ni Haiyon Master habang sinusubukan niyang kontrolin ang layunin ng pagpatay sa kanyang puso. Gaya ng naisip ko, huminga muna ang First Elder at ngumiti. Bilang Master ni Zhao Fang, napagtanto na niya na may nangyayari sa kanyang disipulo, ngunit hindi siya sigurado. Sa talakayan mula sa madla, umalis si Zhao Fang sa arena, pagkatapos ay umupo siya at nagsimulang iikot ang kanyang true force upang pagsamahin ang kanyang kaharian. Kasabay nito, kumain siya ng isang spiritual pill na nakatulong sa pagpapagaling. Sa kabilang panig, si Aoyut Ian, na natalo, ay may ayaw, takot, at pagkabigla sa kanyang mga mata. Ang lalaking iyon ay napakalalim na nagtago. Si Aoyut Ian ay nakadikit ang kanyang mga ngipin. Ang labanang ito ay hindi lamang isang usapin ng pagkatalo, ito ay kahihiyan.
Kung ginamit ni Zhao Fang ang kanyang bloodline power ng mas maaga, nanalo sana siya. Ngunit hindi ito ginawa ng una at sa halip, ginamit niya si Aoyut Ian bilang isang sharpener upang pag-alab ang kanyang potensyal at sa pamamagitan ng pagsabog ng kapangyarihan ng bloodline, hayaan siyang makapasok sa Sixth Sky. Si Aoyut Ian ay naging isang pantasa, isang piraso ng chess. Paanong hindi siya magagalit? Pagkatapos maabot ang Sixth Sky, ang cultivation ni Zhao Fang ay magiging mas mataas kaysa sa average at magkakaroon lang siya ng isang sky difference sa pagitan niya at ng iba pang stars, na nagpapahintulot sa kanya na mapabuti ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Sa totoo lang, may panganib na mabaigo si Zhao Fang, ngunit ang pressure na idinulot sa kanya ni Kang Yuyo at Lin Tong ay masyadong malaki. Dapat niyang pataasin ang kanyang cultivation level para magkaroon ng pagkakataon na makuha ang unang pwesto. Sa sandaling ito, maraming tao ang tumingin sa malamig at mahinahon sa kabataang ito. Mula sa simula ng Alliance Banquet hanggang ngayon, si Zhao Fang ay nagtanggal na ng 2 bituin. At ngayon, inihayag niya ang kanyang kapangyarihan ng bloodline at nadagdagan ang kanyang paglilinang. Ang kanyang tunay na lakas ay hindi masusukat. Sa puntong ito, si Zhao Fang ay nag-iwan ng nakakatakot na impresyon sa lahat at siya ay itinuring na isang taong maihahambing kina Kang Yuyo at Lin Tong. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung makilala ng baliw na iyon sina Kang Yuyo at Lin Tong? Nagpatuloy ang finals. Makalipas ang 1 oras, ang mga sugat ni Zhao Fang ay ganap na gumaling at sa ilalim ng kapangyarihan ng pagpapagaling ng kanyang sinaunang linya ng dugo, ang kanyang paggaling ay mas mabilis kaysa sa iba. Lahat ng bloodline ay may ganitong kakayahan. Nang muling tumayo si Zhao Fang, mas lumakas ang kanyang aura at ang kanyang asher na buhok ay namumukod tangi sa mga tao. Ngayon, ang buong finals arena ay nahati sa 3 puwersa. Kang Yuyo, Lin Tong at Zhao Fang. Ang 3 lugar na ito ay nahati sa 3 direksyon at ang pressure mula sa mga ito ay naging dahilan upang ang iba pang kumakatawan sa mga alagad ay humihingal. Kung makikita ng isang tao ang kapangyarihan ng kapalaran, makikita nila ang 3 halimaw sa hangin. Ang isa ay isang 3 yarda na espada, ang isa ay isang mata na kasing itim ng kailaliman at ang isa ay isang asher eye na nagsusuri ng buhay. Ang pressure na nagmumula sa kanila ay nagsagupaan sa isa't isa at ang kanilang kapangyarihan ay isang bagay na higit pa sa mga henyo ng 13 clans. King of Gods, Kabanata 234. Sino ang hari? Una. Ang natitirang mga alagad ay hindi makahinga dahil sa pressure na naglalabas mula sa 3 henyo. Ang pressure na ito ay lumikha ng isang pakiramdam na ito ay walang kinalaman sa lakas ngunit dulot ng langit. Kang Yuyo, Lin Tong at Zhao Fang. Ang 3 dakilang mahimala ay 3 magkahiwalay na puwersa. Sa sandaling ito, nakilala na nila ang lakas ng isa't isa at nakilala sila bilang mga tunay na kalaban. Kang Yuyo, akala ko noon ay ikaw lang ang kalaban ko sa Alliance Banquet. Hindi ko inaasahan na may isa pang lalabas. Tumayo si Lin Tong habang nasa likod ang kanyang mga kamay at ang kanyang itim na mga mata ay nakatutok kay Zhao Fang. Hindi siya nagsalita, ngunit umalangaw-ngaw ang boses niya sa kanyang mga tainga sa pamamagitan ng mental energy. Tumayo si Kang Yuyo habang hawak ang kanyang berdeng talon na parang diyosa. Ang kanyang malinaw na mga mata ay nagsimulang mag-inspeksyon ng isang tao sa unang pagkakataon. Si Kang Yuyo at Lin Tong ay lubos na nagkakaintindihan at ang bagong kalaban na ito ay isang taong kailangan nilang maunawaan. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung hanggang saan ang mararating ng kabataang ito sa harapan nila. Malamig na tumayo si Zhao Fang habang ang kanyang maganda ngunit medyo masama ang buhok ay gumagalaw kasama ng hangin. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagyanig ng puso ng maraming babae. Bagamat hindi masyadong maganda si Zhao Fang, hindi naman masama ang kanyang mga katangian at ang kanyang mata ay tila naglalaman ng walang limitasyong lalim. Ang purong asher na buhok na naging dahilan pa niya para magselos ang mga babae at medyo naging masama ito sa kanya. Bagamat malalakas ang aking mga kalaban, magsusumikap pa rin ako para sa unang pwesto. Matalim ang mga mata ni Zhao Fang habang ang isang invisible wave of battle intent ay lumundag mula sa kanyang katawan. Sa Alliance Banquet, gumawa siya ng mga himala ng hakbang-hakbang at sa wakas ay narating na niya ang tuktok ng tore.
Ngunit ang layunin ng pagpatay na nagtago sa dilim ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Ang layuning ito ng pagpatay ay hindi lamang nagmula sa Haiyon Master lamang. Ang isang kababalaghan na nagmula sa isang mahinang angkan tulad ng Broken Moon Clan ay nagdulot sa iba ng mga puwersang nagseselos at may masamang hangarin. Gayunpaman, hindi nasanggol si Zhao Fang at lumaki na ang kanyang mga pakpak. Higit pa rito, ang sinumang tunay na henyo ay kailangang harapin ang paninibugho at layuning pumatay. Parehong mahaharap sina Kang Yuyo at Lin Tong sa walang limitasyong mga problema. Ito ay isang landas na kailangang tumawid. Hayaan ang bagyo na mas malakas pa kaysa dati. Kung mauna ako at mainom ang tableta, maaabot ko kaagad ang 7th sky. Nagpasya si Zhao Fang na ibigay ang lahat. Bilang walang katulad na mga henyo, parehong sina Kang Yuyo at Lin Tong ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pag-atres. Mabilis na tumalon ang kanilang lakas kung makukuha nila ang shedding spiritual pill at magkakaroon sila ng pagkakataong maabot ang true spirit realm sa loob lamang ng 1 hanggang 2 taon. Ang tatlong henyong ito ay nakakuha ng kapalaran na makapasok sa Sky Cloud Forest. Ang Alliance Banquet na ito ay maaaring ang kanilang pagkakataon na maging isang dragon mula sa isang ahas. Ang mga eksperto mula sa Cloud Sword Clan, na nasa True Spirit Realm, ay nag-usap at nagbuntong hininga. Ang mga henyo tulad ni Kang Yuyo, Lin Tong at Zhao Fang ay kadalasang lumilitaw lamang isang beses bawat ilang daang taon. Ngunit sa pagkakataong ito, tatlo ang sabay-sabay na lumitaw. Gaano kalaki ang kanilang kapalaran? Sa sulok na kabilang sa Iron Dragon Country. Mukhang may natitira pang kayamanan ang Sky Cloud 13 na bansa. Marahil ito ay mula sa kanilang maluwalhating mga araw. Isang marangal na babae na nakasuot ng pilak na maskara ay bahagyang ngumiti. Kasabay nito, ang mga reaksyon mula sa mas mataas na antas ng 13 clans ay iba. May mga buntong hininga, inggit at ayaw. Ngunit naiintindihan nilang lahat ang isang bagay, ang mananalo ay mapagpasyahan mula sa tatlong ito. Sa Broken Moon Clan, hindi ko akalain na umabot sa ganoong yugto si Fenger. Napabuntong hininga ang First Elder. Nasiyahan na siya kung makapasok si Zhao Fang sa finals at maging isa sa 4 stars. Ngunit ngayon, si Zhao Fang, Kang Yuyo at Lin Tong ay nakabuo ng tatlong puwersa na naglaban para sa hari ng mga bituin. Sa pagtingin sa tatlo at sa kapalarang ipinagkaloob sa kanila, ang mga mata ni Shu Zishan at Auyut Ian ay nanlalabo at nakakuyom ang kanilang mga kamao dahil sa ayaw. Wala ni isa sa kanila ang nag-isip na kaya ni Zhao Fang ang ganoong taas. Hindi siya isang maitim na kabayo kundi isang dragon na naghihintay na bumangon at lumipad. Sa finals arena, nagpatuloy ang mga labanan at ang natitirang 12 henyo ay nag-sparring sa isa't isa. Kung ang isa ay mananalo sa lahat ng 11 laban, walang alinlangan na sila ang mauuna. Makalipas ang kalahating araw, nagsimula ang susunod na round ng mga laban. Muling ipinakita ni Kang Yuyo, Lin Tong at Zhao Fang ang kanilang lakas at agad na natalo ang kanilang mga kalaban. Ang kalaban ni Zhao Fang ay si Beimoy. Ang maitim na alon ng tubig ay bumuo ng isang protection na harang sa paligid ng katawan ni Beimoy. Nang walang sinasabi, inilabas ni Zhao Fang ang kanyang luhohaw bow at kasama ang mahinang pagkislap ng asher na dugo, isang luhohaw arrow na nalampasan ang bilis ng pagputok ng tunog at lumipat sa isang malalim na ruta. Nang inag ang puso ni Beimoy at ang palaso sa kanyang mga mata ay naging kidlat. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa walang limitasyong kalaliman at ang nyebe at yelo sa paligid niya ay umungol. Kung siya ay natulala kahit kalahating segundo, ang arrow na lumampas sa bilis ng tunog ay maaaring magpasya sa mananalo. Tuk! Dumausdas ang palaso sa balikat ni Beimoy at pinalamig ang kanyang katawan. Kasabay nito, isang pamamanhid na sensasyon ang bumalot sa kanyang katawan. Isang arrow na may nakakabit na mental energy. Mapait na ngumiti si Beimoy. Kailangan niyang aminin na wala siyang magagawa laban sa palasong ito. Una, hindi niya maaaring baliwalain ang pag-atake ng mental energy ni Zhao Fang. Pangalawa, ang bilis ng arrow ay nakakatakot matapos ang lightning inheritance at bloodline power ay pinagsama dito. Ang arrow na ito ay maaaring tumagos sa depensa ng isang cultivator sa 7th sky ng Ascended Realm. Ang walang limitasyong mga galaw ni Zhao Fang. Busog at palaso,
mga diskarte sa enerhiya ng pag-iisip at ang kanyang kapangyarihan ng kidlat ay nagparamdam sa kanya na walang magawa. Pagkatapos ng 4 sa 5 pang laban, sina Kang Yuyo, Lintong at Zhao Fang, ang tatlong Star King ay walang talo. Pag nagkita lang sila ganito, ito rin ang oras na hinihintay ng manonood. Mahirap na hindi makatagpo ng isa pang Star King sa kabuoang 11 laban. Sa wakas, sa ika-6 na round, 2 sa Star Kings ang nagkita. Kang Yuyu versus Lintong. Sa sandaling natapos ang boses ng hukom, ang lahat ay nasa sabik. Ang kapangyarihan ni Kang Yuyo at Lintong ay naapektuhan ng malalim sa kanilang mga puso. Sila ay mga tao na agad na tinalo ang kanilang mga kalaban. Si Kang Yuyo ang nangungunang star na dumurog sa mga henyo ng 13 clans sa ilalim ng kanyang mga paa. Malungkot ang mga kaparehas niyang henerasyon. Ang mga lalaking ito ay nalampasan ng isang babae at nakatingala lamang sila sa kanya. At sa pagkakataong ito, napakalakas din ang kalaban ni Kang Yuyo. Mula sa simula hanggang ngayon, walang nakahaharang sa Heavenly Absent Eyes ni Lintong. Isang sulyap lang ang kailangan niya para talunin ang kanyang kalaban. Ang kapangyarihan ni Kang Yuyo ay makikita ng mata, ngunit ang kay Lintong ay hindi makita at ito ay napakahirap na ipagtanggol. Simulan. Ang hukom na nakarating sa True Spirit Realm ay nagwagayway ng kanyang kamay. Jang. Sa pangalawang pagkakataon ay natapos ang kanyang mga salita, ang huni ng isang espada at sinag ng liwanag ang bomb-alot sa arena. Ngunit sa parehong oras, ang Heavenly Absent Eyes ni Lintong ay nabuksan na. Sa malalim na mga mata ni Lintong, isang umiikot na pulang tuldok ang lumitaw. Ang mahiwaga at di nakikitang kapangyarihan ay dumaloy kung saan-saan at walang nakahaharang dito. Ang espada ni Kang Yuyo ay kalahati pa lang nahugot at ito ay nagyelo sa himpapawid. Nangangahulugan ang realidad na ang mga pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip ay mas mabilis kaysa sa mga pisikal na pag-atake, kahit na kung ang dalawa ay nasa parehong paglilinang sila. Sa sandaling ito, ang lahat ay matamang nakatingin sa arena. Napakasimple lang ng labanan ng mga malalakas na bituin. Ang isang segundo o kahit isang hakbang ay maaaring magpasya sa mananalo. Ang Cloud Sword Clan at mga miyembro ng Ancient Shrine ay nakatitig sa arena. Ang dalawang clans na ito ay kumakatawan sa una at pangalawang pinakamakapangyarihang clan ng 13. Ang kanilang mga disipulo ay pinakamataas na baitang sa Alliance. Ngunit ang sitwasyon para kay Kang Yuyo ay tila hindi maganda dahil ang pag-atake ni Lintong ay naunang dumating. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Kang Yuyo habang nagpupumiglas, ngunit lumalaban pa rin siya. Bahagyang nanginig ang berdeng espada sa kanyang kamay. Isang madilim na pulang ilaw ang lumitaw sa katawan ni Lintong at nilabanan nito ang espada ni Kang Yuyo. Bagamat ang espada ng huli ay napigilan sa kalagitnaan, ang kanyang likas na kilos ay nagpahampas sa kanyang kalaban, kahit na ang kapangyarihan nito ay bumaba ng malaki. Gayunpaman, kahit na isang sugat ang lumitaw sa balikat ni Lintong, na nagpaungol sa kanya ng bahagya. Sa puwang na ito, biglang kumislap ang mga mata ni Kang Yuyo habang binunot niyang muli ang kanyang espada. Hindi maganda. Ang mga ekspresyon ng mas lumang henerasyon mula sa Ancient Shrine ay nagbago lahat. Ang pagkakasala ni Kang Yuyo ay nalampasan ang lahat ng iba pang henyo na naruroon. Ito ay isang bagay na hindi dapat pagdudahan. Maging sina Zhao Fang at Lintong ay kinailangang aminin ang puntong ito. Ang kapangyarihan ni Kang Yuyo ay hindi nasusukat. Wala siyang bloodline power at kaya pa niyang umabot sa ganoong hakbang, ipinakita nito ang kanyang perception para sa espada. Huminga ng malalim si Lintong at itinaas niya ang kanyang itim na roba habang ang pulang tuldok sa kanyang Heavenly Absent Eyes ay naging mas maliwanag at mas nakakaakit. Ang liwanag sa mga mata ni Kang Yuyo ay lumabo muli at ang nakakatakot na kapangyarihan na naipon sa kanyang espada ay dahan-daang nawala habang ang kanyang jade na kamay ay dahan-daang bumagsak. Bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Lintong. Sa tuwing lumalabo ang liwanag sa mga mata ni Kang Yuyo, mahuhulog ang kamay niya ng 1 pulgada dahil sa pagsisikap ni Lintong. Hindi maganda. Ang mga ekspresyon mula sa mga miyembro ng Cloud Sword Clan ay solemn. Habang lumalabo ang liwanag sa mga mata ni Kang Yuyo, dahan-daang bumagsak ang kamay niyang nakahawak sa espada. Ang sandaling ito ay ganap na nahulog ay ang sandali ng kanyang pagkatalo. Weng!
Ang berdeng espada ay biglang umugang at muling tumaas ang kamay ni Kang Yuyo habang ang kanyang kapangyarihan ay namuo. Sa puntong ito ng oras, ito ay patay na tahimik. Nabulunan na ang lalamunan ng mga manunood. Walang magandang pagpapakita ng kasanayan, ngunit ang hindi nakikitang palitan sa pagitan nila ay maaaring magpasya sa mananalo anumang segundo. Ang tagumpay at pagkatalo ay nasa pagitan ng isang pag-iisip. Maaaring makalaban at matalo ni Kang Yuyo si Lintong sa isang slash. Mayroon ding posibilidad na hilahin ni Lintong si Kang Yuyo sa walang limitasyong kailaliman. Bawat segundo ng palitan ay parang pagtapak sa isang metal wire sa hangin. Panalo at pagkatalo. Kanino mapapabilang ang kaluwalhatian? Parang huminto ang oras. Isang galaw lang ang kailangan ng sagupaan ng dalawang bituin. Ngunit, ang paglipat na ito ay patuloy pa rin. King of Gods, Kabanata 235. Sino ang hari? Ikalawa. Sa arena, hinarap ni Kang Yuyo si Lintong at tila nagyelo ang hangin. Sa sandaling ito, ang karamihan ay tumahimik, naiwan lamang ang tunog ng mga tibok ng puso. Mula sa simula hanggang ngayon, ang isang galaw ay hindi pa rin nagpapasya kung sino ang mananalo. Bagamat tila mahaba ito sa katotohanan, 2 hanggang 3 paghinga pa lang ang lumipas ngunit sa ilusyon ay ilang daang suntok na ang napalitan ng dalawa. Sina Lintong at Kang Yuyo ay nakaranas ng hindi mabilang na palitan bawat sandali. Ang oras sa dimensyon ng enerhiya ng kaisipan ay iba sa pisikal na mundo. Baka matagal na silang nag-aaway. Tinitigan ni Zhao Fang ang finals arena. Bahagyang nabaluktot ang mukha ni Lintong habang ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang misteryosong malamig na kapangyarihan mula sa kanya ay tila nabura sa hangin at nagawa pa niyang makalamang. Nakakunot ang mga kilay ni Kang Yuyo habang ang kanyang walang katulad na mukha ay bahagyang napuno ng iba't ibang emosyon tulad ng sakit, kalungkutan at kawalan ng magawa. Lumalabo na ang liwanag sa kanyang mga mata at unti-unting nahuhulog ang kanyang espada. Ang hindi nakikitang kapangyarihan ng mental na enerhiya ay dahan-daang tumataas at nilalamon ang kalangitan. Sa mata ng karamihan, ang dilag ay nahuhulog sa isang bangin. Bagamat hindi nakikita ng mga henyo ang palitan, nararamdaman nila kung saan patungo ang tagumpay. Maghintay, Senior Martial Sister. Hanggat maaari mong harangan ito, maaari mo siyang patayin sa isang espada. Nagsaya ang mga disipulo ng Cloud Sword Clan. Hindi na makatagal si Yuyo. Sa 4 na bituin, siya lang ang walang bloodline power. Ang ilan sa mga nakatatandang henerasyon ay may mga solemn na mukha. Bagamat si Kang Yuyo ay isang walang katulad na kababalaghan at may mahusay na perception, wala siyang bloodline. Masyadong bihira ang mga bloodline. Siyempre, hindi ibig sabihin nito na kung ang isa ay walang bloodline, hindi sila maaaring maging isang mahimala. Halimbawa, ang may-ari ng Dragon Concealing River, ang Concealed Dragon, na sikat 10,000 taon na ang nakalilipas, ay walang bloodline power. Ang Scarlet Moon Patriarch, na yumanig sa mundo, ay wala ring bloodline at mayroon lamang siyang average na talento. Ang mga bloodline ay isang kalamangan, ngunit si Kang Yuyo ay wala nito. Si Lintong ay may kakaibang bloodline at dahil dito kaya niyang linangin ang Heavenly Absent Eye of the Ancient Shrine. Ang isa pang punto na natagpuan ni Zhao Fang ay ang pinagmumula ng enerhiya ng isip ni Lintong ay espesyal, mas malakas kaysa sa mga nasa parehong cultivation na tulad niya. Ang balanse ng tagumpay ay patuloy na dumudulas patungo sa isang tabi. Isang transparent na layer ng itim na ambon ang nagsimulang tumaas mula sa paa ni Kang Yuyo. Sa simula ay umabot lang ito sa kanyang mga tuhod ngunit hindi nagtagal ay natakpan nito ang kalahati ng kanyang katawan. Ang tanawin na ito ay dahil sa mental energy na tumagas sa hangin at ito ay sumasalamin sa sitwasyon ng palitan. Sa tuwing sumisikat ang itim na ambon, ang liwanag sa mga mata ni Kang Yuyo ay lumalabo. Sa isang paghinga hanggang 2 paghinga, binalot ng itim na ambon ang mga balikat at leeg ni Kang Yuyo. Ang tanging natitira ay ang nagpupumiglas niyang mukha. Ang figure ni Kang Yuyo ay malapit ng ganap na matakpan ng itim na ambon. Sister Yuyo. Senior Sister, hindi ka matatalo kahit kanino. Walang makakahadlang sa espada mo. Bulalas ng mga miyembro ng Cloud Sword Clan. Alam ng lahat na kapag nagising si Kang Yuyo,
maaari niyang ibalik ang sitwasyon gamit ang isang espada. Gayunpaman, walang sino man ang nakalaban sa isang sulyap sa Heavenly Absent Eye ni Lintong. Pinagmasdan ng lahat ang itim na ambon na tumatakip sa kanyang ilong at umabot sa kanyang mga mata. Dang! Ang berdeng talam ay nahulog mula sa kamay ni Kang Yuyo habang ang mga puso ng mga miyembro ng Cloud Sword Clan ay tumalon din. Kapag ang isang master ng espada ay nawala ang kanilang espada, ito ay katulad ng pagkawala ng kanilang kaluluwa. Ha 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 ha! Ang mga tao mula sa Ancient Shrine ay nagpakawala ng mahabang hininga at nagtawanan. Nilamon ng itim na ambon ang katawan ni Kang Yuyo at umabot ito sa kanyang mga kilay hanggang sa kanyang noo. Halos mabalot na ng buo ang katawan ni Kang Yuyo. Bahagyang lumuwag ang baluktot na mukha ni Lintong. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang malabong mga mata ni Kang Yuyo ay biglang naglabas ng isang banal na liwanag tulad ng isang sinag ng sword light na lumitaw. Jang! Ang kanyang sword power ay muling namuo at ito ay bumuo ng isang sinag ng sword light na pumutok sa hangin. Iyon. Bulalas ng maraming tao mula sa Iron Dragon Country. Hindi pa gaanong nagbago ang kanilang mga ekspresyon mula pa nang magsimula ang Alliance Banquet. Yun. Pwede ba? Hindi nakaimik ang Cloud Sword Clan Master. Sword Intent. Ang binhi ng Sword Intent. Sigaw ng First Elder ng Cloud Sword Clan. Sword Intent. Ang binhi ng Sword Intent. Ang mga mata ni Kang Yuyo ay tila naglalaman ng isang espada na maaaring pumatay ng mga demonyo at mga Diyos sa isang pag-iisip lamang. Tuk. Tuk. Ang itim na ambon ay nabasag ng hindi nakikitang Sword Intent. Wow! Agad na niluwa ni Lintong ang isang subo ng dugo at sa maputlang mukha, pinatay niya ang huling sinag ng pulang ilaw kay Kang Yuyo. Humalaklak si Kang Yuyo, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw pa rin at nagpahayag ng pag-unawa. Ang Sky Cloud Forest ay may sword daw genius. Medyo solemn na ang boses ng misteryosong itim na figure. Walang gaanong henyo na katulad niya kahit sa Northern Continent. Kung siya ay makakabuo ng isang tunay na sword intent, malamang na siya ay magiging isang tao na magwawagi sa kapalaran ng kontinenteng ito. Nag-aalalang sabi ng babaeng nakamaskara na kulay silver. Kakaintindi lang niya sa binhi ng sword intent. Ang paghakbang sa langit ay mas mahirap kaysa sa pag-condense ng isang tunay na sword intent. Yung iba hindi masyadong nag-isip. Ngunit sa puntong ito ng oras, ang matataas na awtoridad ng 13 clans ay nagsimulang mag-usap. Napagdesisyonan na ang nanalo. Bagamat hindi naiintindihan ni Kang Yuyo ang totoong sword intent, lumaban siya sa isang sulyap at isang espada na lang ang layo ng tagumpay. Seed of Sword Intent. Bulong ni Zhao Feng sa kanyang sarili habang naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Si Kang Yuyo, na hindi nakaintindi ng isang sword intent, ay pinilit na siya at ngayon, naunawaan na niya ang kapangyarihang ito. Ang sword intent ay isang alamat sa kontinenteng ito at ang pagiging bihira nito ay nalampasan pa ang mga eksperto sa Origin Core Realm. Nabasa na ito ni Zhao Feng dati sa mga talaan, ngunit hindi gaanong sinabi tungkol sa sword intent. Ito ay dahil halos walang sino man ang nakauunawa sa kapangyarihang ito at mahirap ilarawan ito. Ilang daang taon na ang nakalilipas, ang 10 dakilang paksyon ay nagsama-sama laban sa Scarlet Moon Demonic Religion. Noong panahong iyon, ang Scarlet Moon Patriarch ay hindi matatalo at maging ang mga eksperto sa Origin Core Realm ay pinatay niya. Sa kabutihang palad, lumitaw ang isang dalubhasa sa espada, na umabot na sa Origin Core. Naiintindihan niya ang sword intent at kaya niyang sirain ang anumang bagay sa isang pag-iisip lamang. Kahit na ang isang kasing lakas ng Scarlet Moon Patriarch ay nag-iingat sa kanyang mga pag-atake. Malaki ang kinalaman sa kanya ng pagkatalo ng Scarlet Moon Patriarch. Sabi ng First Elder ng Cloud Sword Clan. Alam ng maraming tao ang tungkol sa alamat na ito. Ang taong iyon ay si Ye Wuxi, isang taong maaaring magbanta sa Scarlet Moon Patriarch. Malamang, natanggap niya ang mana na pumapangalawa sa Northern Continent, ang Seven Sword Inheritance. Kapag tinatalakay ang mga alamat, maraming tao ang puno ng pananabik at paghanga. Ang Scarlet Moon Inheritance at Seven Sword Inheritance ay 2 sa 4 na Great Inheritance sa kontinenteng ito. Ang Seven Sword Inheritance ay naglalaman ng 7 inheritance na nauugnay sa sword at si Ye Wuxi ay nakatanggap lamang ng isa sa mga ito,
ngunit ito ang naging dahilan kung bakit siya ang nangungunang eksperto sa espada. Siyempre, tiyak na naiintindihan ni Ye Wuxi ang sword intent. Jiang. Ang daliri ni Lintong ay hiniwa at isang bulong ng sword light ang nakapulupot sa kanyang leeg. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Tumayo si Lintong at hindi siya kumikibo. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, hindi niya nagawang harangan ang espada ni Kang Yuyo. Sa pagitan niya at ni Kang Yuyo, ang mga posibilidad na umiral ay instant na tagumpay lamang o instant na pagkatalo. At sa kasamaang palad para sa kanya, ito ang huli. Sa 4 na bituin, si Kang Yuyo lang ang walang bloodline na kapangyarihan, ngunit nalabanan niya ang langit at sa huling kritikal na punto, nabuo ang isang binhi ng sword intent. Ang mga pagkakataon kung matalo si Kang Yuyo noon ay hindi lalampas sa 50%. Ngayong naiintindihan na niya ang binhi ng sword intent, ang aking mga pagkakataon ay nabawasan sa pinakamataas na 20%. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng nang maramdaman niya ang pagtaas ng presyon. Ang binhi ng sword intent ni Kang Yuyo ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Ang sword intent ay maaaring maglaslad sa walang laman at tumagos sa pamamagitan ng mga pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip. Kapag naintindihan ng isa ang isang bagay na katulad ng sword intent, sila ang bane ng mental energy techniques. At sa isang normal na sitwasyon, naisip ni Zhao Feng na may pagkakataon na siya ay agad na matalo ni Kang Yuyo. Ang tanging bagay na maaaring magbago sa kinalabasan ay ang espiritual na mata ng Diyos. Kung ginamit lang ni Zhao Feng ang kanyang bloodline power, tiyak na matatalo siya. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng espiritual na mata ng Diyos nagkaroon ng pagkakataon ng tagumpay. Sa finals arena, ang labanang ito sa tuktok ay natapos na sa wakas. Sa sandaling ito, natipon ni Kang Yuyo ang lahat ng kaluwalhatian at halos nakatadhana na ang lahat ng mga henyo ng 13 angkan ay madudurog ng isang babae. Sa mga mata ng mga henyo, si Kang Yuyo ay lumalayo na sa kanila. Kahit na ang isang taong kasing lakas ni Lintong ay agad na natalo ng binhi ng sword intent. Ang iba ay malamang na hindi nagkaroon ng pagkakataon. Ngunit may mga mata pa ring dumapo sa isang mata na Asher ang buhok na kabataan. Walang ekspresyon si Zhao Feng, ngunit kumislap ang kanyang mga mata. Wala siyang anumang senyales ng pag-urong. Sa finals arena, nagpatuloy ang mga round ng sparring. Ang ikapitong labanan. Nakatagpo si Zhao Feng ng napakalakas na kalaban. Zhao Feng laban kay Lintong. Sa sandaling ito ay inihayag, ang mga tao ay muling nabalisa sa pananabik. Ang labanan na ito ang nagpasya sa ranggo ng unang 3 lugar. Kung matatalo si Zhao Feng, pangatlo siya. Ngunit kung siya ay manalo, mayroon pa ring huling pag-asa. Nararamdaman ko ang isang katulad na aura mula sa iyo. Unti-unting bumukas ang heavenly absent eye ni Lintong, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya umatake. Oh, anong ibig mong sabihin? Nagtataka na tanong ni Zhao Feng. Tanggalin mo yang eye patch mo. King of Gods, Kabanata 236. Sino ang hari? Ikatlo. Tanggalin mo yang eye patch mo. Ang malamig na boses ni Lintong ay nagulat sa iba pang mga disipulo at ang kanilang mga mata ay nakatutok kay Zhao Feng. Malamig at malupit ang impresyon na ibinigay sa kanila ni Zhao Feng. Mahirap kalimutan ang kanyang Asher Eye at isang mata. Ang huli ay ginawang mas malupit at cool si Zhao Feng. Ngunit mula sa mga salita ni Lintong, maaaring may ibang gamit ang kabilang mata ni Zhao Feng. Ano ito? Bilang isa sa mga nangungunang diskarte sa 13 clans, ang Heavenly Absent Eye ay naaayon sa pangalan nito. Isang liwanag ang kumislap sa mata ni Zhao Feng. Maging siya ay nag-iingat kay Lintong, na umabot sa mas mataas na kahusayan sa mental energy. Ngunit ito rin ang oras upang patalasin ang kapangyarihan ng espiritual na mata ng Diyos. Nagplano si Zhao Feng sa kanyang puso. Sa ilalim ng tingin ng karamihan, dahan-daang tinanggal ni Zhao Feng ang kanyang eye patch. Lumitaw ang isang madilim na kulay abong mata. Nanlamig ang puso ng lahat. Ngunit sa susunod na sandali, isang Asher Light ang bumalot sa malamlam na kaliwang mata ni Zhao Feng. Ang malaasol na mata ay unti-unting naging kasing ganda ng isang kristal at ang talas nito ay tila kayang tumagos sa lahat. Nanginginig ang puso ng sino mang tumingin ng diretsyo sa mata na ito.
Nagkaroon sila ng pakiramdam na ang kanilang mga puso ay nakita na at ang kanilang mga lihim ay nakita lahat. Iyan ang iyong mental energy technique. Pareho talaga tayo. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lintong habang ang kanyang bloodline power ay nagsimulang manginig, ngunit hindi alam kung ito ay dahil sa excitement o pagkabalisa. Kasabay nito, nagsimula ang talakayan ng manunood. Anong klaseng mental energy technique yan? Ito ay may ganoong katalinuhan. Mukhang ang lihim na diskarteng Heavenly Eagle Eye, ngunit malinaw na nakabatay ito sa kapangyarihan ng bloodline tulad ng kay Lintong. Ang mga tao mula sa Ancient Shrine ay nataranta. Hindi pa nila nakita ang mental energy technique ni Zhao Feng at ang paglalarawan nito ay wala sa kanilang mga tala. Heavenly Absent Eye. Ang itim na kasuotan ni Lintong ay pumapalpak at ang di nakikitang kapangyarihan ay bumagsak sa hangin. Isang madilim na pulang ilaw ang lumitaw sa kanyang madilim na abis na mga mata at ang liwanag sa paligid ay tila lumabo. Shua! Nanginig ang puso ni Zhao Feng at pakiramdam niya ay pumasok siya sa ibang dimensyon. Sa susunod na sandali, si Zhao Feng ay nasa itim na dimensyon. Isang itim na metal na hola ang makikita sa kanyang paligid. Ang itim na dimensyon ay malamig, kakaiba at nakamamatay. Sa hangin sa harap ni Zhao Feng, tumingin si Lintong sa kanya na parang siya ang hari. Paggamit ng mental energy para gumawa ng hola at ipasok ang isip ng kalaban sa tanawin. Huminga ng malamig si Zhao Feng. Nasa arena pa rin ang kanyang katawan, ngunit dito na nakapasok ang kanyang kamalayan. Kahit gaano pa siya kalakas, walang malay, bangkay lang ang katawan niya. Ang oras sa enerhiya ng kaisipan ay iba sa labas ng mundo. Ang iyong kamalayan ay dinala dito ng aking Heavenly Absent Eye at ito ay haharap sa walang limitasyong pagpapahirap. Ang isang araw dito ay ilang paghinga lamang sa labas ng mundo. Tumawa ng malupit si Lintong at naglabas siya ng may tinak na latigo na hinampes niya kay Zhao Feng. Napasinghap si Zhao Feng nang may lumabas na sugat sa kanyang katawan. Kahit na ang pag-ataking ito ay hindi makakaapekto sa kanyang pisikal na katawan, ang kanyang kamalayan ay haharap sa walang limitasyong sakit at pagod. Ang mga normal na tao ay maaaring tumagal lamang ng 2 oras dito, ngunit ang asong iyon na si Kang Yuyo ay nakatagal ng halos 20 oras. Iniisip ko kung hanggang kailan ka magtatagal. Dinilaan ni Lintong ang kanyang mga labi at hinampes si Zhao Feng. Napunit ng metal na latigo ang laman at dugo. Ito ay magiging hindi kapanipaniwala kung ang mga normal na tao ay maaaring tumagal ng ilang sandali. Ang kalooban ng isang tao ay nag-ambag sa kung gaano katagal sila magtatagal. Siyempre, hindi unlimited ang mental energy ni Lintong. Kung ang kalooban ng isang tao ay napakalakas, maaari nilang mapagod si Lintong. Ngunit bilang isang taong nagsanay sa landas ng mental energy, ang mental energy ni Lintong ay mas malakas kaysa sa iba. Ang kanyang pinagmumulan ng mental na enerhiya ay ilang beses na mas malaki kaysa sa iba sa parehong paglilinang. Sa puntong ito, si Zhao Feng ay naipit sa itim na hola habang pinahihirapan ni Lintong. Ang una ay isang metal na latigo pagkatapos ng iba pang mga sandata at ang mga pamamaraan ay ginamit at sila ay hindi maisip. Mahirap isipin kung paano magtatagal ng 20 oras dito si Kang Yuyo, isang babae. Hindi katakataka na kaya niyang i-condense ang binhi ng Sword Intent. Naisip ni Zhao Feng kung gaano katikot si Kang Yuyo. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kahit na ang mga nasa 7th sky of the Ascended Realm ay maaari lamang tumagal ng 2 oras na pinakamatagal at 2 oras sa loob ng dimensyong ito ay isang kisap mata lamang sa labas. Sa makatuwid, ang mga kalaban ni Lintong ay agad na natalo sa isang sulyap lamang. Kung hindi ito nararanasan, walang makakaintindi sa sakit. Mas malakas ang iyong mental energy kaysa sa naisip ko. Walang kahirap-hirap na makayanan ang mga mabangis na pag-atake na ito. Lumutang si Lintong sa kailaliman. Hahaha, ituloy mo. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Zhao Feng habang pinagmamasdan ng kanyang Asher Eye ang hola. Sige, titingnan ko kung hanggang kailan ka magtatagal. Ang lakas ng open siba ni Lintong ay tumaas ng husto. Mga espada, sable, patpat, apoy at yelo. Iba't ibang armas at elemento ang bumalot kay Zhao Feng at ang huli ay walang ekspresyon na kinuha ang lahat ng pag-atake.
Naunawaan niya na ang mga pag-ataking ito ay walang epekto sa pisikal na katawan ng isang tao at ang lahat ng ito ay nakakapinsala lamang sa enerhiya at kamalayan ng isang tao. Gayunpaman, gaano kalakas ang pinagmumulan ng malakas na enerhiya ni Zhao Fang? Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata ay umikot ang asol na liwanag sa kailaliman at nagdilim ang kulay nito. Sa finals arena, hinarap ni Zhao Fang si Lin Tong, at ang pulang tuldok sa Heavenly Absent ay ni Lin Tong ay patuloy na umiikot. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay kumikinang ng Azure Light at nanatili itong matalas at maliwanag. Isang hininga. Dalawang hininga. Tatlong hininga. Ang maikling tagal ng oras na lumipas ay tila hindi kapanipaniwalang mahaba. Makalipas ang 4 o 5 paghinga, bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Lin Tong at ang kanyang dalawang kamay ay mahigpit na nakakuyom habang ang kanyang katawan ay bahagyang nagpupumiglas. Sa Ancient Shrine, matagal na niyang hindi tinapos ang brat na iyon. Ang sitwasyon ay hindi maganda para kay Lin Tong. Ang brat na nagngangalang Zhao ay masyadong kakaiba at ang kanyang pinagmumulan ng enerhiya sa pag-iisip ay hindi kapanipaniwala. Parang hindi naman siya nasaktan, kahit na ganoon katagal. Ang mataas na awtoridad ng Ancient Shrine ay may mga solemn na pagpapahayag. Karaniwang huminga lang ang kailangan ni Lin Tong para talunin ang kanyang kalaban, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ngayon ay sobrang kakaiba. Si Zhao Fang ay may ngiti sa kanyang mga labi at siya ay tila napaka-casual. Sa itim na dimensyon. Paano ito posible? Tinitigan ni Lin Tong si Zhao Fang, na nasa itim na kulungan, sa gulat. Ilang oras niyang pinahirapan si Zhao Fang, ngunit tinanggap ng huli ang lahat ng mga pag-atake nang hindi man lang umuungol. Naramdaman ni Lin Tong na ang kanyang mga pag-atake sa ilusyon sa pag-iisip ay umatake sa isang bato na walang buhay, bahagi ng kanyang mental na enerhiya ay hinigop pa. Si Zhao Fang ay may malaking pagtutol sa mental energy. Kahit na ang nakatalukbong na figure ay nabigo sa huling pagkakataon. Ang pamamaraan ni Lin Tong ay nakatuon sa mga ilusyon at hindi gaanong kapangyarihan. Ang kanyang kamalayan ay bahagyang pagod ngayon, samantalang ang kay Zhao Fang ay nasa tuktok pa rin. Sige, dito na magtatapos. Naiintindihan ko na ang iyong mental energy technique ngayon. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Fang ay biglang naglabas ng isang malakas na Azure na liwanag na tila pumutok sa kawalan. Basag. Ang holo na nilikha ng Heavenly Absent ay ni Lin Tong ay agad na nabasag. Sa finals arena. Ho! Napabuga ng hangin si Lin Tong. Si Zhao Fang, sa kabilang banda, ay masigla pa rin at matalas pa rin ang kanyang kaliwang mata. Ito. Paano ito posible? Halos ganap na nababanat sa aking mental energy technique. Si Lin Tong ay hindi nakaimik at natigilan. Matapos niyang matagumpay na linangin ang Heavenly Absent ay, naging matagumpay ang kanyang landas. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang tao na halos ganap na nababanat sa kanyang diskarte sa ilusyon sa pag-iisip. Hihihi, ako naman. Bahagyang natawa si Zhao Fang habang umiikot ang Azure Light sa kailaliman ng kanyang kaliwang mata. Shua! Nanginig ang puso ni Lin Tong at inakay siya palayo ng isang malakas na puwersa ng mental energy. Sa susunod na sandali, lumitaw si Lin Tong sa isang mundong natatakpan ng mga ulap. Paano ito posible? Ito ang aking Heavenly Absent Eye. Bulalas ni Lin Tong. Sa sandaling ito, ang dimensyon na kinaroroonan niya ay ang nilikha ng espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Fang. Tama, natutunan ko ang iyong Heavenly Absent Eye at pinagsama ang lightning inheritance ko dito. Ang 20 oras na pinahirapan mo ako noon ay magiging bayad ko sa pag-aaral. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Nang matapos ang kanyang mga salita, isang kidlat ang bumaba mula sa langit. Nagpumigla si Lin Tong habang pinipigilan siya ng mga kadena ng kuryente at pinamanhid siya. Break! Break! Ginamit ni Lin Tong ang kanyang mental energy techniques, gustong basagin ang ilusyon. Gayunpaman, ang pinagmumulan ng mental energy ni Zhao Fang ay napakalakas at sa ilalim ng kontrol ng God's Spiritual Eye, ang ilusyon ay napakatatag. Paano posible para sa iyo na magkaroon ng gayong karunungan sa mga ilusyon ng isip? Tinamaan ng kidlat si Lin Tong at hindi makapaniwalang tumingin siya kay Zhao Fang. Ang mental energy ni Zhao Fang ay hindi kapanipaniwala bago siya dumalo sa Alliance Banquet at ito ay nauugnay sa illusion fish picture na naintindihan niya noon.
Ang illusion fish picture ay kabilang sa landas ng illusion arrays at ang pinagmulan nito ay kapareho ng mga ilusyon sa enerhiya ng isip. Matapos maunawaan ang illusion fish picture, ang mga ilusyon ng enerhiya ng isip ni Zhao Feng ay parang isda sa tubig. Dahil dito kaya niya natutunan ang heavenly absent eye ni Lintong at pinagsama ang anumang gusto niya sa loob nito. Ito ang aking Azure Sky Illusion, na nilikha ng Spiritual Eye God. Ang kapangyarihan nito ay mas malakas at mas mahirap masira. Pagkatapos pagsamahin ang aking Lightning Inheritance dito, kapansin-pansing nadagdagan ang lakas ng opens iba nito. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatagal. Malamig na tumawa si Zhao Feng. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mental energy illusions. Nakulong na ni Zhao Feng si Lintong sa Azure Sky Illusion. Hong, Long, Long. Ang walang limitasyong mga kidlat ay yumarko patungo kay Lintong. Makalipas ang 2 oras, ang mental energy ni Lintong ay bumagsak at ang kanyang malay ay nasa bingit ng himatayan. Shua. Sa finals arena. Plop. Si Lintong ay kalahating lumuhad sa lupa, basang-basa sa malamig na pawis. Puting-puti ang mukha niya at wala na siyang lakas.